Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa at muli po ang pagpapatuloy ng kwento ni Reggie. Dear Kuya E, kahapon ay sadyang busy ako sa aking pagsusulat ng statements para sa 500 words na required ng University of the Philippines for continuous studies as I am dreaming and I still wishes to complete a Master in Public Management or MPM, in which I have decided to select the option of Private and Public Policy Management as my major subject for the graduate studies. I don't even think that I can complete that 500 words to write it down, but it's amazing we're in a long process of thinking and planning of creating the statements in which I wrote down a rich number of 1,300 words upon composing it. I was so happy and I do believe that it's all enough to satisfy their expectations, and I am thinking that the person who wrote that statement is not just a master of public management but a doctor of public management. Natatawa na lang ako sa aking sarili sa ginawa kong ito. I do believe that this focus more on politics and judiciary policies. Reggie, minsan check mo yung minsan parang ang daming nadodoble sa mo. If I may not be mistaken, even though I didn't see yet the full scale of the curriculum, henceforth I am so excited to start my subjects, especially the course outlines that makes me more aggressive to know it more as I want to start my research study as soon as possible. I prepared many supporting documents I uploaded to the system of University of the Philippines Los Baños Laguna campus dahil ayaw ko na mag-work dito sa KSA after 14 years of working in this country, and I want to serve my fellow Filipinos in my own country until I die. Kuya E, umabot ako ng 3 oras para maghintay sa loading ng internet ko na kinalaunan ay sinubukan kong hindi na i-upload ang ibang supporting documents. Dahil makapal na ito, tiyak akong hindi ito kakayanin ng system ng University of the Philippines. At sabi nga ng iba ay libro raw ang kapal ng resume at supporting documents ko at ang thickness nito ay nasa 15 centimeters na. At nang sinubukan kong mag-submit ay hindi ako nahirapan at nag-proceed agad sa next entry level. Kaya sabi ko talagang hindi kakayanin ang aking experiences at supporting certificates at sinabi ko na walang problema at ang importante ay nakapag-apply na ako sa University of the Philippines. That is it. Kinalaunan ay nag-payment na ako online at wala namang problema. Dahilan naman ito para makuha ko ang confirmation at successful nga talaga ito. Pagkatapos po, nag-post agad ako sa FB friends ko na nakaya ko rin palang i-complied ang requirements na akala ko ay hindi pwede at malabo ang responses nila ay congratulations, sabi ko. Congratulations kapatid ko at sa ating lahat na magkakapatid ay ikaw pa lang ang makapasok sa UP at ang saya-saya ng puso ko dahil very supportive ang mga kapatid ko sa aking plano para magpatuloy sa aking pag-aaral. Kinalaunan ay pinasa ko rin ang admission letter ko sa kaibigan. Pinasa ko rin sa kaibigan kong quality assurance manager at sabay sabi na congrats bro and I'm happy for you, na siyang sinagot ko naman na maraming salamat at sa sunod sana ikaw rin ay makakuha ng kursong ito at natuwa naman siya. Pagkaraan ng ilang minuto ay nag-message ako sa kanya na labas tayo at sinagot naman niya na saan ba ang balak mong pumunta. Sinagot ko naman na doon tayo sa Pinoy restaurant at kakain tayo doon ng pinakamasarap na pagkain. Kasi sabi doon raw ang Filipino restaurant na masarap ang mga ulam, kung kaya ay hanapin natin at nang matikman naman ng ibang klaseng luto dito ng mga Pilipino sa Saudi Arabia. At tawanan na lang kaming dalawa sa mga messages namin at sinabi ko wala namang problema dahil Friday ngayon kaya 5 PM ay aalis na tayo dahil 40 minutes ang biyahe papunta doon sa sentro ng bayan. Kuya E, dumating nga ang oras ng aming pinag-usapan sa 5 PM at ako'y naligo at nagbihis ng simpleng damit lamang dahil ayaw ko nang
ako lagi napapapansin ng ibang lahi dito at nakatsinelas lang ako na hindi halatang mataas ang posisyon sa company. Sabi nga nila, humbleness is the best policy for your safety. Pagdating namin sa labas ng mall ay talagang hinanap naming dalawa ang Filipino restaurant at umabot kami ng 1 oras para lang mahanap ang misteryosong restaurant na yon. At sabi ko ay hindi kita titigilan. Nag-search pa sa Google Maps at 6 kilometers pa ang layo. Pero sinabi ko na malayo yon at baka branch lang nila yon. Kaya panay ang ikot at paghahanap sa restaurant. Hindi talaga makita kahit sa ang sulok ng lugar ako pumunta at maya-maya ay tinawagan ako ng kaibigan ko na pumasok ka na lang sa loob ng mall at mamili ng kailangan mo at doon na lang tayo pumunta sa isang branch dahil baka wala nga dito yon. At agad naman akong pumasok para bumili ng mga items para ipamigay sa Best Safety Performance Awards. Pagkatapos kong bumili ay nagbayad, nagdala ng 2 ice cream. Gusto ko sana ay Baskin Robbins ba yun o Baskin Robbins? Pero wala kaming spoons or kutsara para pansandok. Kaya nag-change plan ako ng yung ice drop na lang ang bilhin ko para walang problema sa kutsara at cups kasi malaki ang Baskin Robbins na ice cream. Natuwa naman ang kaibigan ko at sinabi pa na mabuti nga daw na maliit ang binili mo dahil kung malaki ay busog tayo noon at hindi tayo makakain doon pa sa pupuntahan natin na restaurant. Kuya E, we followed the GPS as our guide papunta doon sa hinahanap naming branch. At nakita nga namin yon at pagkatapos ay nagparking lang ng sasakyan para pumasok na sa restaurant na masarap raw ang handaan at pagpasok namin ay meron pa ang mga pangalan ng bawat mesa sa Mindanao. Ayun, Baskin Robbins, no? Okay. Baskin Robbins, may S. Merong pagpasok namin ay meron pang mga pangalan ng bawat mesa sa Mindanao. Na Mindanao, Albay, Pampanga at marami pang iba. At sinabi ko ayos tong pakulo nila. Nagtawa na lang kaming dalawa sa loob habang naghahanap ng order naming pagkain. Tapos meron pang videokehan sa loob at pinapasok kaming dalawa sa loob. At doon kami naupo sa table habang si Kabayan ay umaawit. At sabi ko ang ganda naman ng mga babaeng nursing na narito. Kaya pasulyap-sulyap na lang ako sa kanila. Dahilan sa medyo nahihiya na baka mapansin ako sa ganda ng mga babaeng Pinoy. Kuya E, nang dumating ang order naming pagkain ay sadyang masarap nga ito. After 15 minutes na paghihintay naming dalawa pero sabi ko masarap pero masyadong maasim sa sinigang mix na bawal sa akin. Kaya doon na ako sa pansit kumuha at sinabi ko sa kaibigan ko na ikaw na umubos niyan. Tawanan kaming dalawa at nang matapos na ako ay walang kumakanta. Kung kaya ay kinuha ko ang songbook at microphone para umawit ng father and son na siya namang sinabayan ng ibang Pinoy ang inaawit ko. At humarap ako sa kanila at merong kumindat sa akin na isang bakla na naging dahilan para tumalikod ako sa kanya at doon ako humarap sa TV screen. Sabi naman ng kaibigan ko nang matapos akong kumanta ay sumigaw naman ng ayos at ang galing mong kumanta. Tawanan na lang kaming dalawa. Puro kayo tawanan ha. Pero hindi siya nagpaawa dahil kumanta ako ay kakanta rin siya at inawit niya ang Perfect na ikinagulat ko dahil ito yung kanta nung ako'y sumali sa Mr. and Miss Intramurals namin noon sa school kung saan ay nanalo akong first runner-up kahit walang practice at preparation sa sarili. Pero sabi ko kung meron lang akong practice at proper preparation ay sadyang makukuha ko talaga ang champion kasi konti lang lamang namin dalawa nang naging champion. Kasi ako ang naging best in interview during that time at ang daming cheers tuwing ako'y naglalakad sa stage noong mga panahon na yon. Kaya ngumiti na lang ako sa kaibigan ko habang siya ay kumakanta at aking inalala ang aking nakaraan sa Mr. and Miss Intramurals 2022.
Pagkatapos ay humirit naman ako ng kanta ni Eric Santos. Kanta ba niya tong Got to Believe in Magic? Okay. At humirit rin siya ng Be My Lady. At palakpakan na lang kami at tawanan sa trip sa loob ng restaurant. At sabi ko, sunod balik tayo ulit dito. Agahan natin para makarami tayo. Hanggang sa nag-decide kaming magpaalam sa mga kabayan doon at umuwi na kami ng aming accommodation. Panay aming tawanan dahil meron din pala na free photography kasi panay kuha ng picture sa amin doon sa loob ng restaurant na yon. Sabi ko, next time we will be back again with our fellow employees. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa iyong pakikinig ng aking buhay dito sa Saudi Arabia. Sa susunod na lang po ng pagpapatuloy ng aking nakaraan nung ako'y nasa Petrora Big po. God bless you all and always take care. Good care to anyone. Thank you. Maraming salamat, Reggie. At yun, enjoy ang kanyang mga video kay portion doon. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.